Si Jesucristo ay para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya. Buhay kang talaga, hari ng ligaya. Magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa noo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kung hindi hiwalay na natitiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay ni Jesus.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsayo po muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bawat simula ay may katapusan at bawat katapusan ay may panibagong simulain. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay magdiwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya't purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Ang pagkabuhay po ni Jesus Nazareno ay ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Ito din ang pinakasentro sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Ang muling pagkabuhay ang pinakamahalaga sa ating pananampalataya. Sinabi nga ni San Pablo, kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. Kaya muli, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Kristong muling nabuhay. Ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong bakas ng kaniyang kalikasang pagkadiyos. Itinataguyod ng Ama ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan. Si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao, siya ay namatay para sa pinakamataas na antas na plano ng Diyos para sa atin, ang muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw na ito na may pinakamataas at pinakamalaking kahalagahan. Dahil kung walang pagkabuhay, lahat tayo hahantong sa kawalan. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Kung walang muling pagkabuhay, lahat tayo, bawat isa sa atin, lahat tayo ay hahantong sa kawalan. Kagabi, during Easter Vigil, napakinggang natin ang exultet o ang maringal na pagpapahayag na ngayon ay Pasko ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na may buhay sa kabila ng libingan. Ito ay nagpapaalala sa atin na may higit pa sa bawat isa sa atin kaysa sa nakikita ng ating mga mata, na mayroon tayong immortal na kaluluwa. Mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng Diyos kung susundin natin ang kalooban ng Ama. Gagawa tayo ng mabuti at lagi tayong magmamahal. Sa pamamagitan ng kaniyang muling pagkabuhay, tinalo ni Jesus Nazareno ang kamatayan.
at binuksan niya ang pintuan ng walang hanggang paraiso. Ang kamatayan ay ang sumpa ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Ang sariling kamatayan ni Jesus ang kabayaran para sa kasalanan ng mundo. Dahil siya ay nabuhay, alam natin na ang kabayaran para sa kasalanan ay tapos na. Ito ay tapos na. Naganap na sa pamamagitan ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang panaginip, kung hindi, ito ay isang katotohanan. Uulitin ko po, ang buhay na walang hanggan ay hindi isang panaginip. Ito ay isang katotohanan. Mayroon pong isang awit na kinanta si megastar Sharon Cuneta na pinamagatang Sana'y Wala ng Wakas. At ito ang sinasabi sa kanta. Sana'y wala ng wakas kung ang pag-ibig ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kahambing. Kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin pagkat walang katapusan kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan upang ang landas mo ay masundan. Kahit ilang ulit na ako'y iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat pa ay aking tatawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Sana'y wala ng wakas. Marahil nasagot na noon pa ang pangarap na iyan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Umusbong ang buhay. Sa pag-usbong ng buhay ay nakatakda ito sa isang tunay na buhay na walang hanggan. Kaya't sana'y wala ng wakas. Oo, sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ito ay posible dahil walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ang kantang ito ay parang love song ni Kristo para sa ating lahat na bumubuo ng kanyang simbahan, na walang katapusan rin. Tayo ay kanyang iibigin, na kahit ilang tinik at kahit ilang krus pa, ay kayang yakapin ni Jesus Nazareno upang tayo ay masundan at huwag tayong mapawalay na kahit ilang beses pa natin siyang saktan, hindi niya tayo iiwan at bibitawan. Mga kapatid kay Kristo, tunay ngang masasabi natin na ang bawat linggo ay karanasan ng muling pagkabuhay. Bumangon tayo mula sa mga pasanin at paghihirap ng kadiliman. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon, upang makakita ng liwanag at pagpapala. Bumangon tayo mula sa mga sugat ng ating nakaraan. Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon para sa paghilom, pagpapagaling
at panibagong lakas. At tulad ni Jesus Nazareno, bumangon tayong lahat. Salubungin natin ang liwanag ng mundo. Si Kristo na muling nabuhay, ang narito siya sa mga sandaling ito. Nandirito siya sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.